Kakapasok lang, heto na. Duterte attorney sobrang talino, latest update. Iyakan na ICC kalaban. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Abogado ni Tatay Digong, tinanong po siya, ano pong masasabi niyo na nireject? Na nireject po yung request ninyo na higpitan yung ID. Ayan syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Syempre suportahan natin yan si Sir Badong Aratiles, bisitahin niyo ang kanyang YouTube channel mga katunay, ipagpatuloy natin. Sabi, eto po sabi ni ni Kaufman wala naman po silang na-reject na request. Wala naman po silang request. Yan po ay gawa-gawa lamang. No? Ito nga yung kumakalat na ang request ng panig ni PRRD nila Kaufman is yung sa mga ID na yan, sa mga ganun humihingi, is nireject daw ng korte dyan sa ICC. Pero sinasabi dito na hindi naman daw totoo na nireject yung kanilang request. Aba. Makinig po kayo Yan po ay gawa-gawa lamang ni Conti at saka ni nakalimutan ko yung isa Buhayin. Anong pangalan nun? Buhayin basta yung dalawa na leader, mga activist leader na gustong maging representative ng mga biktima. Ayan ang sinasabi natin. Ito yung sample, Yan ang sample ng fake news. Hindi si Sir Badong Klaruhin ko lang mga katunay Ang sinasabi ko, ito yung sample ng fake news dahil pinakalat nila na dininay, parang hindi tinanggap ng korte yung request, Ayan nga sinasabihan na sila Conti ang nagsabi daw na parang reject ng korte yung yung request ng panig nila Kaufman. Pero pinapatunayan ni Attorney Kaufman na hindi totoo ang pagkaka-reject ng kanilang request. Ibig sabihin ganun. Parang fake yung sinasabi nila na dininay daw yung request ng panig ni PRRD at hindi pala. Syempre, sino ang paniniwalaan natin? Syempre, paniniwalaan natin si Attorney Kaufman para sa akin. Dahil syempre, kung talagang nireject naman talaga ng korte yan, isasabihin naman talaga ni Attorney Kaufman yan. Hindi naman para ilihim yan. Kasi baka mamaya idepensa nila, bakit totoo namang nireject Baka sinasabi lang nila hindi nireject. Okay, pwedeng ganun sabihin. Diba? Okay. Pero ang hindi daw sinasabi ni Conti tsaka ni Joe Butuyan. Ang hindi po sinasabi ni Butuyan at tsaka ni Conti na sila po ang hindi tinanggap bilang representative ng mga sila po yung magre-represent sa mga biktima. Sila po yun. Kayo naman pala yung nireject diba? Tapos pinapasa nyo sa kanila. Kayo naman pala yung nireject, hindi naman pala yung request nila Attorney Kaufman. So yung request nila Attorney Kaufman is tuloy-tuloy pa rin yung ID na yun. Kumbaga yun yung magpapatunay na bilang katibayan kung talagang ikaw talaga ay naging biktima ka talaga ng ganon-ganon. Para malaman yung katot. Kasi importante naman talaga na may mga ebidensyang masasubmit at mapapag-aralan. Hindi naman pwede kasi yung bintang ka lang ng bintang, salita ka lang ng salita kay Tatay Digong, na sinasabi mo na malaki ang ginagawa niyang kasalanan ng war on drugs, na pati inosente ganito. Madali lang kasi magbintang ng tao sa pamamagitan ng salita. Pero kailangan yan, patunayan mo. Yun ang mahirap. Kung paano mo papatunayan na totoo yung mga sinasabi mo laban sa kanya. So kailangan maglabas ka ng pruweba at ebidensya na talagang magpapatunay at magdidiin laban sa kanya. So 'di ba? Ito yung isa sa kalakaran na yung mga ID niyan kailangan, 'di ba? Para malaman talaga kung sino-sino ba 'yon, kung yan ba mga taong yan hindi illegal alien kasi sinasabi nila walang ID.
No, kasi mga poor lang daw sila, poor areas lang daw sila, ganun. Alam nyo, ito lang didiretsuhin natin, no? Kahit ikaw na ang pinakamahirap na tao sa buong mundo, meron ka pa ring ID. Hindi pwedeng walang ID. Paano ka kukuha ng ayuda kung wala kang ID? Lahat ng mga programa ngayon, lalong-lalo na sa gobyerno, kailangan ng ID. Kahit barangay ID, papahingiin ka. Hindi pwedeng wala kang ID. 'Di ba? Delikado 'yung pag wala kang ID, pag nabagansya ka. 'Di ba? Para kang illegal alien dito. Hindi pwedeng ikatwiran ang estado ng pamumuhay sa ID. Dahil walang pinipili ang ID, mapamayaman ka, mapamahirap ka, mapamiddle class ka, meron kang ID. No? Ang sinasabi po lamang, tiyakin na ID, hindi po yung passport at ano pala, wala palang ganun request. Kung walang, ang ibig sabihin, yung ID na kinikilala ng Pilipinas, yun naman po yung sabi, kaya wala po nire-reject. Magagaling talaga gumawa ng kwento tong press natin, kasabwat tong mga sila Conti, no? Tayong mga narito, buong akala natin nag-request sila Kaufman na higpitan, wala naman palang request. Gawa-gawa lang pala to nitong mga aktivista, sabi pa niya mga dalawang aktivista na si Conti tsaka to si Butuyan. Pero ang hindi raw nila sinasabi, hindi po sila tinatanggap ng ICC na magre-represent dito sa mga biktima. Sila ang hindi tinatanggap. So hindi sila pwedeng tumayo sa mga biktima. 'Di ba? 'Yun ang ibig sabihin nun. Hindi yung ni-reject. Talagang ganun eh. Pag nag-project sila dito, kala mo talo na tayo eh. Kumbaga yung yung nangyayari sa kanila doon sa kampo ni PRRD ginagawa. Parang sinasabi. Kuwari, kung ano yung nangyari sa kanila, ganyan, nireject sila. O hindi, sa kampo ni PRRD nireject. Hindi kami. Kumbaga parang pinapakita pa rin nila yung fighting spirit at para pahinain naman yung kalooban nung nandito sa side ni PRRD. Malabo nga di ba? Malabong magkaganon. Kasi hanggat ganyan ang nangyayari, patuloy pa rin kumakapit yung mga taong sumusuporta sa kanya. No? Kala mo talo na kaya natatawa si Kaufman eh. Ang sinasabi pa ni Kaufman, ito po ay purong kasinungalingan. Direkta po yan. Kasinungalingan yan, Conti. Hindi po propaganda sinabi, kasinungalingan. Ay, naku. Bahala kasi na. Para sa akin, si Atty. Kaufman, hindi nila mapapaikot yan. Diba? Sinasabi ko nga, hindi lang basta-basta si Atty. Kaufman. Kung gusto nilang banggain. 'Di ba? Sinasabi nga dito na si Atty. Kaufman ay humahawak ng mga mabibigat na kaso. Mga war crimes yan sa iba't ibang bansa. Pero kita nyo naman, naaabsuelto pa rin ni Atty. Kaufman yung mga yun. Lalong-lalo na to kay PRRD. Na alam naman natin, maraming butas para si PRRD ay maabsuelto. 'Di ba? Po kayo kung sino paniniwala. Para sa akin, parang gawa-gawa na lang kasi. Parang dagdag na lang yung mga inaano nila eh. Tsak naman, sasagot yan si magandang Conti. Sasagot po yan, sasagot. Pero nakatanim na sa utak namin, nakasabay po, kayong media talaga, no? Kaya kayo napapagalitan ni Auntie Claire eh. Biruin nyo, binabalitaan nyo, lumabas si Auntie Claire, wala naman. Pumunta ng palengke, wala rin. Yan pa, binabalitaan nyo, nakikisapagsabuatan kayo. Kayo talaga ang problema ng Pilipinas, kayo mainstream media eh. Hindi pala kayo kasali. Kung magpakilala yan, no? Totoo po. Ano pakilala niya nun? Assistant, ano tawag doon kay Kan? Assistant prosecutor? Assistant prosecutor daw siya? Anak ng tinapay, sa mukha mo na yan. Kung gaano kabantot yung pagmumukha mo. Ay, grabe ka. Grabe si Sir Badong. Ang bad, ang hard. Lakas assistant prosecutor, hindi ka pala kinikilala ng ICC? Yari na naman kayo. Kayong nakikipagtulungan ng media dyan, yari na naman kayo kay Auntie Claire niyan. Napanood ko yung
yung parang debate si Sir Banat Bay tsaka si Auntie Claire. Pero ako kudos kay Sir Banat Bay. Ang gaganda ng mga sagot ni Sir Banat Bay. 'Di ba? Ang gaganda ng mga niya. Ibalitaan niyo yung mga binabalita ng PTV4. Kayo naman, no? Okay, punta na po tayo rito kay BP Sara. BP Sara Duterte says lawyers confident of impeachment win. Nagdeklara na po si BP Sara na confident po siya, no? Na siya po ay mananalo dito sa impeachment, yung kinaso sa kanya sa impeachment court. No? Siyempre. Ay, sana nga magdilang anghel si VP Sara. At marami din namang mga tao ang humihiling na sana manalo siya sa kanyang impeachment. 'Di ba? Sana nga. Kasi alam naman natin, no? Talagang hindi pa rin mawawala sa isip natin na parang medyo tagilid si VP Sara dahil syempre ang kalaban ni VP Sara, alam mo na, 'di ba? Mas lamang sa kanya ng konti. Dahil sinasabi kong lamang, yung sinasabi kong lamang, ibig sabihin nun, syempre, they are sitting down in the position. Parang ganun. 'Di ba? Ang pag-asa na lang kasi dito, kumbaga si VP Sara is talagang unang-una, makapasok yung mga senador no galing PDP laban at mga kaibigan at kaalyado nila diyan sa Senado. Pangalawa, syempre yung suporta ng mga tao na sana wag bumitaw kay VP Sara. 'Di ba? Yun ang pinakamalakas talaga, ang taong bayan. Hanggat hindi bumibitaw ang taong bayan sa pagsuporta kay VP Sara, yun ang nagpapalakas ng loob niya. At yun din ang nagpapalakas kay Tatay Digong. Yung pinapakitang suporta ng mga taong bayan sa kanila. Na kahit nakakulong siya diyan sa ICC, is nararamdaman ni Tatay Digong yung pagmamahal at suporta ng mga tao. Kaya lalo siyang lumalakas. Kasi ang iniisip nila, nakakulong yan si Digong, manghihina na yan dyan, madedepress yan. Hindi siya nadidepress. Kasi kahit nakakulong siya, ramdam niya sa sarili niyang maraming nagmamahal at lumalaban para sa kanya. Kaya, baliktad ang nangyayari. Imbis na madepress siya sa loob ng kulungan, is lalo pa siyang lumalakas. Binalita nga nila Pulong, di ba? Ng kanyang mga anak, kapag pumupunta ron, nakukuha pang magbiro ni PRRD. Di ba? Hindi katulad ng mga politiko na nakukulong. Halos pagsakluban ng langit at lupa. Dahil syempre, nawawala na yung suporta ng tao sa kanila. Humihina na yung nila. Hindi katulad kay PRRD. At syempre dito kay VP Sara. Kaya talagang mataas ang kumpiyansa ni VP Sara na siya'y mananalo sa impeachment dahil ipinapakita ng taong bayan ang suporta sa kanya. Pero syempre, kailangan din doon ni VP Sara ng mga sapat na kakampi para siya ay manalo sa kung ano ang kanyang pinaglalaban. Dahil kahit syempre kahit konti is medyo may nababasa tayong tagilid dyan. Kaya kailangan talaga is paghandaan yan. 'Di ba? Kahit alam natin na may posibilidad talaga na manalo si VP Sara, pero kailangan wag magpakampante tayo basta-basta. Kailangan paghandaan maigi. Dahil alam naman natin, 'di ba? Alam nyo naman mga katunay, yung sinasabi ko kung anong ibig kong sabihin. Alam nyo naman, malaking bagay yung mananalo tayo. Tiwala lang mananalo tayo. Okay. Bukod po dyan, wala naman pong binigay na detalye si BP Sara, pero magagaling naman po yung abogado. Magaling si BP Sara, no? Alam nyo po kung bakit tayo nakakasiguro. Ako nakakasiguro ako na magiging maganda palakad ni BP Sara. Marunong po sila magtatap ng magagaling na tao. Si Kaufman po, isa sa pinakamagaling na attorney ng ICC. Diyan po sa ICC. O sa international law. Una. Tapos yung isa pa. Dalawa yan. Ikalawa. Dito rin. No? Nakuha niya yung serbisyo ng mga magagaling na abogado. Grabe. Hindi lang abogado yan. Talagang hindi basta-bastang abogado. Mga defense team ni BP Sara, ano na yan eh. Anong pangalan ng abogado chief counsel ni BP Sara? Lahat po ng impeachment trial, nariyan po yan. Talagang batak na po sa impeachment yan eh. Yung magkapatid na nakalimutan lang natin. No? Sino? So, sa makatwid, isa po sa importante, Jacobs, doon po kay Tatay Digong, yung mga fortune po, nakita nyo naman. Buhat po ng impeachment trial ni ERAP.
Lahat po ng impeachment kasama yung mga yan. Ganun po katindi. So ibig sabihin, pag naging presidente po si VP Sara, makakaasa po tayo na magaling. Yan yung kagalingan ni Tatay Digong. Lahat ng mga magagaling na tao kinuha niya. Kita niyo. Tsaka alam naman natin, no, abogado yung mga yan. Hindi basta-basta ang pag-iisip ng mga yan, ng mga Duterte. 'Di ba? Wala namang mga tangang abogado eh. Mangilan-ngilan lang. 'Di ba? Mangilan-ngilan lang yung bobo. Diba? Pero yung mga Duterte, ang galing nila sa mga mind games. Diyan ako bumibilib sa kanila eh. Talagang hindi mo mababasa yung laman ng utak nila. Diba? Hindi mo mababasa, hindi basta-basta. Hindi mo sila mahuhuli. Diba? Iba silang gumalaw. Naman ngayon, hanggang ngayon. Diba? Yung DOJ ni Tatay Digong, Solgen ngayon. Yun sila, Anyo. Kaya po, maasahan natin na ngayon, eto po, bukod po dun, so tiwala po si BP Sara sa kanyang mga lawyer. Hindi, iba naman yung kay POA. Ang tingin ko kay POA, kasi pinalaga nila eh. Kinuha sa defense team si POA. Ang tingin ko kay POA, gagamitin. Kaya galit na galit sila eh. Di ba? Wala pa naman, hindi naman ganun kasikat si POA sa pagiging attorney. Pero sa tingin ko, gagawing testigo. Inunahan na nila. Paano ka magiging testigo kung abogado ka ni BP Sara? Hindi ka pwedeng maging testigo ng gobyerno kung abogado ka ni BP Sara, di ba? Ayun yun eh. Kaya magaling. Magaling talaga tumaktik ito si BP Sara. Okay, anyways, ano ko lang yan ha. Hindi po yan news. Yan po ay pagsusuri. Mamaya. Pero kahit paano ramdam talaga natin, no? Malakas yung laban nila. No, lalong-lalo na kung ito si VP Sara is makalusot talaga sa impeachment trial niya. Siyempre, hindi na siya pwedeng sampahan kung sakaling siya ay makalusot. Yun ang magiging problema talaga. Siyempre, ayan na yan, dire-diretso na yan ang pagtawid niya ng 2028 niyan. Ano na naman kaya, kuwari, makalusot siya ng impeachment, ano na naman kaya ang naghihintay na reklamo kay VP Sara? Sigurado yan. Siyempre, hanggat hindi nagte-2027, yung kalahati niyan, sigurado may mga sasalubungin pa si VP Sarang alat niyan. Diba? Hindi nila titigilan yan. Pero kapag yan ay dumating sa kalahati ng 2027, no, si VP Sara, nakasampa siya doon, ay isa-isa nang nenervyusin at magrurosaryo sa bahay. Lahat ng mga tao na tumapak talaga sa kanila. Diba? At lalo pag dumating ang 2028. Siguro hindi mo na wala na silang mapaglagyan sa nervyos. Dahil syempre, alam nila mangyayari. No, kasi si Sara Duterte, nakikita talaga natin na malaki yung pag-asa niyang manalo sa eleksyon kapag tumakbo sa presidential. Kaya kasi ang pag-asa na lang nila is kung meron silang ipanglalaban o ipang tatapat kay VP Sara. Pero kailangan kasing abilidad ni VP Sara yung itatapat kay VP Sara. Diba? Kita nyo naman kahit siraan ng siraan si VP Sara. Kung ano-ano na yung mga pinagsasasabing masama at binintang kay VP Sara, pero ang mga tao hindi pa rin naniniwala. Kasi iba talaga yung mga Duterte kasi may resibo silang pinapakita eh. At saka talagang yung mga supporter ng mga Duterte is napakatagal na. Kumbaga nakapagbuo na sila ng isang ng isang sandigan talaga. Parang ano ba yun? Di ba? Parang gano'n na yun. Di ba? May nabuo na sila. Hindi mo na basta matitipak yun. Mahirap. Mamaya nakaposas na ako. Pundasyon pala, pundasyon. Fake news, otot nyo. Pwede pa rin po kami magsuri. Okay. 2 days lang po. Para pakitang tao lang. Sige na, para tapos laya ka na. Ganun lang po yun. Makakalimutan na to. Para hindi lang magalit yung mga tao. Otot mo, cheese. Okay, balik po tayo rito. Isa po sa mga sinabi ni BP Sara, tinanong siya, kung meron bang basbas. Ito kasi, once and for all, sinagot po ni BP Sara, no? May basbas ba yung dalawa niyang endorsement? Yan. So, sa tanong po na may basbas pa, walang basbas ni Tatay Digong. Pero, so, yun nga sinasabi, walang basbas. Ito yung sinabi ni BP Sara eh. Wala naman, hindi niya ginamit yung salitang conflict. Wala naman pong conflict yung kanyang endorsement sa 10 ni Tatay Digong. Oo. Kumbaga sinasabi na nga, na walang basbas yung in-endorse ni VP Sara. Si Amy, si Camille. Kasi nga may lumalabas na ang ini-endorse ni Tatay Digong is si Ariel Querubin at si Gringo Hunasan. Yun yung dalawang ini-endorse niya sa pang-11 tsaka pang-12. Dito naman kay VP Sara, syempre,
Ang ini-endorse niya naman, pang 11-12, si Senator Amy at si Camille Villar. Kumbaga, yung dalawang yan, si Senator Amy, Camille Villar, is, syempre, kaibigan. At syempre, kailangan ng tulong nila, ng mga Duterte. Syempre, alam naman natin, kahit paano, talagang pag ikaw dumikit ka sa Duterte, talagang uugong at uugong ka. 'Di ba? Ngayon, kapag nakikita sila ni VP Sara na ganyan, o sa akin pala kayo, sumisimpat siya kayo, gumagawa kayo ng paraan para mapatunayan nyo sa akin na ang sinseridad nyo ganito. Ganito kayo sa amin. So, syempre, si VP Sara, hindi siya para magdagdag ng kaaway. Pinapakita niya rito na kung akin ka, kung kakampi ka namin, halika dito. Parang ganun yun. Di ba? Parang ano na rin, parang tactics na rin, syempre. Parang ganun. Hindi, di ba? Mas maganda nga yung ginagawa ni VP Sara is nag-iipon siya ng kakampi. Dahil alam naman natin, napakalawak ng mga nagiging kalaban niya ngayon. Ewan na lang natin kung sila'y mananalo sa susunod na eleksyon. Sa eleksyon na to, sa darating na eleksyon. Syempre, kalimitan talagang galit sa kanila is yung mga congressman eh. Ang kalimitan na galit sa mga Duterte, congressman talaga ang mga ano. Ngayon, ang tanong, yung mga galit ba sa kanilang yon na bumoto sa impeachment ni VP Sara is makakaupo pa kaya uli pagkatapos itong eleksyon? Yun ang magiging tanong dyan. No? Pero kung hindi sila makakaupo, pagdating nitong eleksyon na to, at matalo sila, syempre, parang mawawala na ng bisa kung ano yung pinirmahan nila kay VP Sara. Eh kung makaupo pa dyan is yung mga kaalyado ng mga Duterte. Kaso ang problema pa rin, syempre. Ito pa yung isang problema. Di kaya kahit manalo, yung mga congressman na kaalyado ng mga Duterte, paano yung House Speaker? Yun ang isa pang problema. Paano kaya yun? Ano kayang ano yun? Ano kayang mangyayari? Di ba? Dahil binilinan po si VP Sara na ikampanya yung 10 ni Tatay Digong. So yung 10 po, dala-dala ni VP Sara. Total, 12 naman, kaya nag-ano po siya. Kasi yung House Speaker parang hindi ata matatalo. Kita niyo, di ba yung kalaban niya, yung kalaban niya sa lugar niya is dinisqualify. Kung sino yung kalaban, dinisqualify. Naku ha. Nag-endorse po siya ng mga kaibigan niya. So wala pong conflict. Robin, makinig ka. Sana naunawaan mo yung ginawa ni VP Sara. Si VP Sara, 10 yung kandidato ng tatay niya. Nangako siya sa tatay niya na ikakampanya niya yung 10. Oo. No? Ikakampanya yung 10. Nagdagdag lang siya ng 2. Kasi napapanood ko naman kinakampanya niya. Si Jimmy Bondoc, si Marcoleta, napanood ko eh. Yung iba hindi ko pa napapanood. Mga katunay, meron na ba siya na kilampanya na iba? Doon sa 2 naman yung kandidato. Naisip mo ba yun, Robin Padilla? Bakit? 10 yung kandidato nyo eh. Tapos nag-endorse ka ng 3. Ibig sabihin may ilalaglag ka sa 10. Talaga, Robin. Oh. Hindi ko naintindihan kung saan mo nakuha yun eh. Kaya tuloy hirap na hirap ng simpleng matik-matik. 10 plus 3, 13. O di maglalaglag ka ng isa sa mga kandidato mo. Ikaw nga ang campaign manager eh. VP Sara, dapat ganun. Walang conflict. Sinusuportahan niya, nangako siya sa tatay niya, nasusuportahan niya yung 10, nagdagdag siya ng 2. Natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.